Okay, so good morning mga kaibigan. Meron tayong tuturuan ngayon, automatic transmission. So samahan nyo kami, sabay-sabay tayong matuto ngayon. Rico. Okay. So ma'am, good morning sa iyo ha. Good morning po. So bago tayo mag-start, ako po sa search. Ako yung instructor muna ngayon ha. Sige. Kinakabahan po ba kayo? Medyo. May ano ka ba? May naintindihan ka dun sa sinabi sa ni sir? Ano yung naintindihan mo doon? Yung pong dito sa parking, sa neutral, tapos dito sa sabi ito. Ayan, limot ko na. Okay, sige. So ganda. Naalala mo yung sa seminar, yung SIPD at saka yung TLSL? Medyo matagal na yata yung seminar. Matagal na. Okay, actually ma'am, may lesson tayo dito dito, para mas madabili ka at ma-remind ka doon sa seminar na ginawa mo. Yung SIPD kasi mga gamit natin ngayon dahil actual driving tayo ngayon di ba? Search, identify, predict, decide, execute. Yan, so you have to search, dapat makikita mo yung mga dadaanan natin, dapat na-identify mo, nagpipredict ka, kahit papaano huhulaan mo yung mga action ng mga road users, di ba? Oo. Tapos decide, para makaiwas ka sa mga unsafe situation, at syempre execute, kailangan mong gawin para hindi ka madisgrasya or hindi tayo makadisgrasya, hindi tayo makasakit sa kapwa natin motorista na. Kaya mga gamit natin ngayon. So it means ang pagdadrive ay hindi yung parang baliwala lang. So dapat attentive, focus sa pagdadrive ha. Kasi yung pag-ooperate madali lang. Pero when it comes sa kalsada, dadagdagan mo ng focus at attentive na. Yeah. Tapos itong TLSL, mga gamit natin to sa paglilipat ng linya. Sabi dito, think, lock, signal, lock again. Yeah. So hindi ibig sabihin na nagkapag-signal ka na ay liliko ka kaagad or lilipat ng linya, no? Mas maganda mag-signal ka na kahit matagal, walang problema, no? Mas ano yon, nabibigay natin sila ng pagkakataon yung nasa palibot natin, ipapaalam natin muna kung saan ang direction natin na. Yan, so yun. Ngayon, itong blow baggage na to, since umuulan kasi hindi tayo makalabas, mamaya ituturo namin to sa iyo ha. Actually may update ngayon ito yung luma, ito yung inabutan mo, blow baggage. May updated ngayon ang LTO, yung Dr. Blow Bag C. Yan. Pero pareho lang naman ng meaning sila. May dinagdag lang. So anyway, since nandito na tayo sa loob ng sasakyan, yan, mayroon ako ituturo sa iyo na 4. Ang tawag namin dito ay pre-start routine. Ito yung magiging habit mo sa pagdadrive. At the same time, for safety mo yan At may points ito mo sa LTO. Pag nagpa-non-pro ka na, may points to. 4 lang naman yun ma'am. Pag upo mo dyan sa driver's seat, ang una mong gagawin, adjust driver seat kung saan ka magiging komportable. Dapat komportable ka sa pagdadrive. So pagka ma-feel mo na komportable ka, yon, ibig sabihin nun hindi ka na mahihirapan sa pagdadrive. So alam mo naman i-adjust yung upuan mo kung saan ka magiging komportable. Sige nga. Yan. Okay, tapos yung kanang paa mo dapat naabot mo yung mga pedals. Yan, yung hindi ka naman hirap, hindi ka nag-aalangan. Okay, tapos yung manibela mo dapat naabot din ng kamay mo, no? Ayan. Mas maganda kung iunat mo yung kamay mo, ma'am. Ayan, level mo dito. Ayan. Yung armrest mo, ayan. Dapat dito nakalabel yung steering wheel. Ipatong mo yung kamay mo sa ibabaw. Ayan, Ayan yung proper distance. Para pag hinawakan mo sa 9 o'clock, 3 o'clock handling position, ayan, hindi ka mahirap. Kasi masyadong unat, medyo mahirap Sige ma'am, hawakan dito ma'am. Ayan, okay. So ngayon, upo ka ng maayos, tingin ka sa harap, komportable ka, hindi ka nahihirapan. Okay, good. So yan yung unang gagawin mo, mama. Next, check ka ng mga side mirror mo. Dapat nasa proper setup yan. 10% body, nakikita, 90% outside. Okay? Para nakikita mo yung mga nilalagpasan mo. Tapos ito ma'am, yung rear view, dapat nakikita mo yung likod natin. 100% kita mo yung windshield na. Pag hindi mo siya makita ma'am, pwede mo siyang galawin. Iwasan mo lang hawakan yung lens dahil nagkakaroon ng fingerprint. So dito lang, pwede mo siyang galawin ha. Okay. Tapos ang kasunod nun ma'am ay seat belt. Yan, napakalaga ng seat belt yan. So i-insert mo dito sa buckle. Yan. Okay, yan. And then para for safety, additional safety, kailangan i-lock mo yung pintuan. Yan, yung lock nun, may button yan. Yan. Actually ma'am, nandito yan sa lesson natin Yan. Ang tawag namin dyan ay pre-start routine. Yan, okay. First lesson, blow baggage, kaya lang umuulan Ayan.
Ito yan. So may guide tayo na para mas mabilis ka matuto. Ayan. Adjust driver seat kung saan komportable, side mirror, rear view, seat belt, tapos lock ng pintuan na. Ayan. So since beginner ka, isa-isay natin yan para mas madali mo maintindihan na. Okay. So okay na sa ito ma'am, press start routine. Ayan. So wag mong kalimutan yan ma'am, kumbaga magiging habit mo na. Pag sakay mo, yan kagad ang gawin mo. So punta tayo sa mga controls at mga switches na malapit sa steering wheel. Okay? Since may nakapag-aral ka na once or twice ba or thrice? Opo, twice lang. Kaya lang, ang ginawa kasi sa akin, as in, pag upo ko, ipapandarin ko na lang. So, wala akong idea sa ganito. So, nung umandar ka na, hindi mo na alam kung ano yung mga gagawin mo sa mga controls kasi takbo ka agad na. Ayan. Okay, so ma'am, sisimulan ko sa sidings ha. Diyan sa may pintuan. So, may mga controls diyan, may mga buttons diyan sa may pintuan, 4, magkakatulad. Alam mo na kung para saan yan? Ito para sa... Ito sa lock. Yung 4 na buttons na magkakatulad yan. Alam mo na kung para saan 4 na yan. Hindi po. Okay, para mo sa window yan, ma'am. Magpindot ka ng isa kahit alin dyan. Yan, sa likod yun, ma'am, ha? Okay. Ito dito naman sa kabila. Yan. Yung sa dalawa, dito sa akin. Yan. Yan. Okay, pag sarado, kalabit. Yan. Yung isa naman sa'yo. Yan. Okay. Tapos yung may logo ng lock in unlock, sa pintuan siya. Yung may X, alam mo na, ma'am, kung para saan. Hindi rin. Yan. So, parang nakalimutan mo na sa X. Okay. Pindutin mo yung X, ma'am. Yan. Pag pinanas mo yan, ma'am, maglalak yung ating window. For the safety ng mga bata. Kasi malilikot ang bata, no? Sige, ma'am, i-press mo ulit. Yan. So, pwede ko na siya mabuksan. Ganun din sa likod. Okay. Actually, may child lock tayo, eh. Yung child lock naman muna tinatawag. Nandun sa... Wala dito. Nandito sa likod na pinto. Dito siya nakalagay. May arrow yung susundin mo lang. Maganda yun, ma'am, for safety ng mga bata yun, ha? Para hindi sila mahulog kasi di ba ang bata makukulit. Pindot ng pindot. Minsan baka mabuksan. I-child lock mo siya, at the same time i-lock mo yung window. Yan ang ano diyan. Tapos itong gamit natin, ma'am, na kotse na to, may controls ito sa side mirror eh. Yung iba kasi wala. So i-turn ka lang ng konti para makita ko. Yan. Doon man sa side may control siya. Nakita mo yung LNR, ito to sa baba. Ayun yun. Yung LNR selector yan para pipiliin mo kung alin ang gusto mong unahin adjust. Halimbawa yung left, yun muna. Yung right, ito muna. So, pindot ka ng kahit alin na letra dyan. So, left siya, no? Para gumalaw siya, ma'am, pipindutin mo yung arrow. Yung arrow, yan. Kung saan mo siya pinindot, doon siya gagalaw. Sige, pindutin mo. Yan. Dito naman yung pabalik. Yan. I-set up mo lang ng 10% na tatanaw mo yung body. Ayan. Ayan na. Tapos, kung tapos ka na dyan, dito ka naman sa R. Yan. Tapos, pipindutin mo yung arrow. Yan. Sige, try mo lang. Ibalik mo na lang sa dati. Pindutin mo yung R. Pindutin mo yung R. Yung R muna, yung R. Select ka muna, yan. Magse-select ka muna, yan. Okay, balik mo sa 10%. Okay, so ganun yun mga adjuster, ma'am, ha? Para alam mo na kaagad kung ano yung gagawin mo. Tapos yung ibang mga kotse kasi, ma'am, minsan wala dyan yung controls. Nandito sa side. Nakalagay, pero same lang ng function. Okay, so yun. Punta tayo, ma'am, sa mga ilaw natin. Yan. So lahat ng ilaw natin, ma'am, nandito sa lever na to. Nakita mo maraming symbols. Yan. So parang nakakalito tignan na. Pero iilan lang yan, konti lang yan. So magta-try tayo, ma'am. Ang tawag pala dyan sa switch na yan, combination switch or headlight switch. Yung dulo niyan, ma'am, naro-rotate yan pataas. Yung i-rotate mo ng isa, ma'am, try mo lang. Yan. Ang tawag diyan, ma'am, sa binuksan mo ay park light. Okay. So ang park light, hindi yan maliwanag talaga. 'Di ba nakakita ka na ng liwanag ng kandila? Halos ganoon lang siya kaliwanag. Ngayon, ginagamit yan magpagdapit hapon, mga 5:30 or 6 o'clock ng hapon. Yan, saka yung binubuksan. Tapos i-rotate mo pa mo ng isa, ma'am. Papunta doon. Pataas ulit. Yan. So ngayon, ma'am, may binuksan ka ng headlight talaga. Yung usual na ginagamit paggabi para kita mo yung dadaanan kasi madilim eh. Okay. So yan, ang tawag diyan, ma'am, ay headlight na low beam. Kasi dalawang klase ang headlight natin. Isang low beam at isang high, yung nakakasilaw, yung masakit sa mata, no? So, ang high beam, ma'am, maganda siyang gamitin, kaya lang, gagamitin mo siya pag walang kasalubong or walang naglalakad na tao, no? So, para mag-on yung high beam natin, kasi naka-low beam tayo, yung mismong lever na yun, ma'am, yung mismo na yan, i-push mo siya forward. Ito po. Forward, yan. Forward. Yan, okay na yan, forward. Pag forward, patulak lang pa forward, no? Yan. So, yan. Oo, makikita mo naman dito may blue. Yan, so ibig sabihin niya, ma'am, naka-high beam ka na, masisilaw mo yung kasalubong mo. Ang pagbalik ng low beam, kakalabitin mo lang papunta. So ipiplit mo lang yan. Yun lang yung mga controls. Halos same lang naman ng mga sasakyan. Ganun lang din naman yung
paggagamit ng mga ilaw na yun dyan. Okay? Tapos ma'am, hindi na siya marorotate pataas eh. Ang kasunod dyan, pwede mo na siyang i-off pabalik, pababa. Itatapat mo dun sa bilog. Yung dulo, i-rotate mo pababa. I-rotate pababa. Hanggang sa bilog, yan. Kung nakikita mo yung dash tumapat sa bilog na maliit, Ito po. ang indication ma'am, naka-off yung ilaw natin. Wala naman. Patay na siya na. Okay, so yan lang naman ang mga ilaw natin dyan. Tapos yung gitna na ito, para mas, ano mo lang, itong gitna, yan. Halos magkapareho, no? May dash din dun sa kabila. So ang iba kong sinasakyan, ma'am, walang fog light. Yan yung switch ng fog light. I-rotate mo ma'am ng isa pataas. Yan, ibig sabihin nagbukas ka ng fog light. Inon mo yung fog light. Kaya lang ang kotse na to, hindi magbubukas ang fog light kung hindi naka-on ang ating headlight or park light. I-rotate mo ng isa. Yan, sige, yan. So makikita mo naman dito ang indicator ng fog light ito. Yan, di ba same nito? Opo. Yan. So ang fog light, pwede mo siyang gamitin usually pagka hapon or dapit hapon, binubuksan na ng iba yan eh. Okay, so ang off niyan, maibabalik mo lang ng doon ulit sa bilog yan. Pati yung park light, balik mo na sa baba. Yan. O, yun lang naman mga ilaw dyan ha. So para alam mo siya, at least pag inabot ka ng gabi sa biyahe, alam mo na yung paggamit na. Tapos nakikita mo yung arrow ma'am sa ito. Nandito mismo sa left. Yan. Di ba nakaturo sa kaliwa no? Tapos may pakanan. So ang symbols na yan ma'am, ang ibig sabihin yan, yung lever mismo na yan ma'am, ang gawin mo dyan, signal down mo siya ngayon. Ida-down lang. Down. Yan mismo, sige. Yan. So tuwid ko lang ng konti para makita natin yung dashboard. Yan, sige ma'am, i-signal down mo ulit. Kita mo may indicator pa kaliwa. So ang ibig sabihin yan ma'am, signal light left. Intention mo na lumiko sa kaliwa or lumipat ng lane pa kaliwa. Okay? Tapos ang off niyan ma'am, igigitna mo lang ulit sa pinanggalingan niya. Yan. Gawin mo naman dyan, signal up. Okay, so ibig sabihin ma'am, intention mo naman lumiko sa kanan or lilipat ng linya pagilid sa kanan. Okay, tapos ang off, gitna. Yan. O, yun lang naman yung mga ilaw dyan ma'am na. Basta lagi mo lang tatandaan, pag liliko or lilipat ng linya, yung TLSL. Okay, so yun. May question ka dito ma'am sa mga ilaw natin? Wala naman na. Okay, naintindihan mo naman. Okay, so ito ma'am, sa wiper ito usually ginagamit ito pag umuulan para mapunasan yung mga basa-basa. Pero how about pagka hindi umuulan tapos marumi, maalikabok? Yung ng water tapos yan, dapat may tubig din So ito ma'am, ilalagay mo yung daliri mo dito sa likod. Yan, i-hold mo papunta sa'yo. Yan, sige, tagalan mo kasi para continuous ang buga ng tubig. Pag binitawan mo siya ma'am, mag-off siya. Yan, off siya. Okay, yan, off na siya. So ganun pag medyo maalikabok ka. Pero pag umuulan, may tatlong stage yan. Halimbawa, actually pwede mo siyang itulak ng isa pataas pag umaambon. Yan, hindi na mauulit yan, isang beses lang. Pag umaambon. Pero pag medyo tuloy-tuloy ang patak, isang punas lang yan, may interval. Medyo mabagal, di ba? Kung gusto mo bilis, parang bumabag yun, todo mo na. Yan, kaya lang dapat basa. Dapat tumutunog. Baka masira na. O yun, yung mga controls natin dyan. Pag pag may interval yan. Pag medyo mabagal. Yan. Yan, pag umulan na. Sige ma'am, off mo na. Yan. Sige, taas pa yan. Okay. Okay na yan. Napansin mo tumutunog. Pag pinatagal mo yan, masisiraan ka ng wiper blade. Guma kasi yan yung natunog. Tapos ito ma'am, ito naman yung hazard lights natin. Tignan ma'am, press mo nga ma'am yung hazard lights. Yan. Kita mo magkasabay na sila. Yan. So ibig sabihin niya, naka-hazard tayo ngayon. Kita mo yung coaching puti. Ganyan na nangyayari sa labas. Dalawa sa harap, dalawa sa likod. Ngayon ma'am, ang hazard may tamang paggamit yan. For emergency purposes lang talaga yan. Sige, pindutin mo ulit yan. Halimbawa, naplatan ka ng goma, nasiraan ka ng sakit, tabi mo, hazard mo. Iwasan mo lang gumamit ng hazard pag tumatakbo ka sa gitna. Kahit umuulan, huwag kang gagamit ng hazard. Pwede ka hazard, nakahinto ka sa tabi. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng hazard. Punta tayo ma'am sa dashboard natin. Diyan sa dashboard, maraming mga gauges dyan na kailangan mong maintindihan para alam mo or namomonitor mo habang bumabiyahe ka kung ano yung nangyayari sa sasakyan mo. Baka mamaya, pasira na pala, hindi mo alam Okay, so dito ma'am, aware ka na sa fuel gauge? Hindi rin. Okay, so yan ang gas or fuel natin. F, full. Siyempre, punong-puno pag full, di ba? E is empty. Yan. So, nasan tayo ngayon? Kalahati So, medyo marami pa siya. So, ang advice ko, pagka may sasakyan ka, siguro mga 1/4 pa lang, mag-refill ka na. Yung iba nga, below half, nagre-refill na Iwas tirik din yan Huwag mo nang antayin, lumitaw yung, kasi may indicator na lilitaw dyan
Baka mamaya malayo pa yung kasunod na gasolinahan, hindi ka na aabot. Okay, so yan ma'am, fuel gauge siya. Yan, so ganun lang itsura niya. Tapos sa gitna naman may kita kang 0, 20, 40 hanggang 220. Alam mo na ang tawag dyan ma'am? Sa kilometer per hour. Okay, ang tawag po dyan ma'am ay speedometer na. O dyan mo monitor kung gaano ka nakabagal or katulin. Yan, so may monitor tayo. O since tayo ay nag-aaral pa lamang at syempre beginner, meron tayong advisable speed pagka mga street driving, minimum dyan, lalo mga highway 40 to 60, okay na siya. Pag nandun tayo sa traffic 20 or below 20, mas maganda, mas mabagal na. Yan. Okay, so yun, alam mo na yan, yung isang gauge. Ang tawag dyan ma'am ay tachometer, no? Or also known as, kilalang kilala ng tawag ng ibang driver, RPM. Pero ang tawag po talaga dyan ay tachometer talaga ang pangalan niyan. So ang tachometer, ang trabaho naman dyan ay to accelerate ng engine. So ibig sabihin ma'am, mamomonitor mo sa bawat pagpisil mo ng gas pedal, makikita mo kung hanggang saan aabot. Di ba may iba sasabihin, ang bigat ng paa sa pag-press ng accelerator. So hindi makontrol. So ngayon, makokontrol natin dahil meron tayong gauge. Yan, ito, no. Kasi sa bawat pag-press mo, ipapakita niya sa'yo kung hanggang saan aabot yung pag-press mo. So ngayon, ipapatry ko sa'yo, yung gas pedal, ipe-press mo, tapos titignan natin kung saan aabot, ha. Bibitawan mo kaagad, ha. Bitaw agad. Okay, saan umabot? Anong number? Sa 5. 5, okay. So, para mas maintindihan mo, ma'am, ang tamang pag-read or pagbasa ng mga number dyan is itatimes mo lang sa 1,000. So, ibig sabihin, 5,000 RPM tayo, na. So, ang tawag dun, ma'am, is hard acceleration or over RPM. Kasi meron tayong ideal na pagpipress ng gas para hindi aggressive yung takbo mo or hindi ka matataranta sa speed. At least 1,000 to 2,000 hanggang 2.5 RPM lang ang pagpipisel. So, 1 or 2 lang. Yun ang pinakang safe at chill na takbo natin. Kasi actually ganito yan, ma'am, no? Kung imamatch mo yung speed, yung RPM natin sa speed, yung 2,000 to 2.5 RPM, pwede ka nang itakbo ng 80 to 100. So how much more kung nasa 5,000 RPM ka? Nandito ka na sa 220 speed mo na. Yan. So ngayon, i-try mo naman na mag-press ng gas na hindi lalagpas ng 3,000. Kahit umabot ng mga 2,000 or 2.5. Sige. Ayan, so at least nabawasan ng medyo marami-rami yung nabawas, di ba? Sige ma'am, try mga ulit ma'am. Yan. Yung hindi lalagpas ng 3, Yan. So lagyan mo siya ng constant pressure, yung light lang, na hindi malakas yung pag-press. Yan. Naka-steady pressure. Yan. Kumbaga pag-press mo siya ng konti, naka-steady mo na siya. Yan. Light lang yan. Steady mo siya yung paa mo dyan. Steady mo. Yun. Ang ibig sabihin niya, yan. Kita mo siya, nami-maintain mo siya sa 2. Yan. O, ganyan ang pagpipress ma'am, para hindi ka matataranta sa speed. Yan. Kasi usually na nakakataranta yung speed eh. Mapapansin mo, higpitan mo na yung hawak mo sa manibela kasi yung speed mo tumutulin. Okay? So yan mama, ang tamang pag-press dyan yung ginawa mo kanina, ha? Yung constant pressure lang para mamaya pag pinatakbo na kita, hindi mo namimit yung aggressive na takbo natin or speed natin, na. Yan. Kasi automatic lang naman to, ang controls natin dyan ay dalawa lang, yung pedal natin, di ba? Okay, so yun ma'am yung mga gauge natin dyan, no, para aware ka lang. May question ka ma'am sa dashboard natin? Wala naman. Okay, very good. So ngayon ma'am, punta tayo sa pedal sa baba. Yan. Okay. So may dalawa tayong pedals dyan. Ang tawag dyan sa malaki ang tapakan ay brake. Yung nasa doon. Yan. Tapos dito naman sa may gilid sa kanan, accelerator or gas pedal, no? Tapos ma'am, lagi mong tatandaan, ano? Since nag-uumpisa ka pala mag-aaral mag-drive, ang gagamitin mong paa dyan ay kanan lang. No? So isisis mo lang yan. Ang footwork na mangyayari dyan, mas maganda, mas safe, yung paa mo nakatapat sa brake. Yan. Kasi usually kaya na-aksidente yung mga nagdadrive ng automatic, kasi yung paa nakatapat sa gas. So nung magbe-brake na sila, napagkakamalang brake yung gas. Yan. Kaya mas maganda itapat mo sa brake, tapos ang footwork ng paa mo dyan from brake, isi-switch mo lang siya ng ganun. Yan. Kasi hindi naman buong paa required na itapak eh. Kahit tip lang pwede na. Sa brake. Sa brake at gas. Pareho sensitive yan eh. Yan, ganun-ganun lang siya ang footwork na gagawin mo, na. Abot mo naman, sige nga, practice mo nga, ganun mo nga siya. Yan, very good. So ganun lang, na. Iwasan mo lang siya ipwesto sa gas dahil yun ay napakadelikado na footwork. Okay? Tapos ma'am, para mas maintindihan mo, no, yung brake pedal may dalawang gamit lang yan. Dalawa lang gamit ng brake.
slow down at stop. Okay? Laging nauna ang slow down bago sa stop. Ha? Kahit mabagal ang takbo mo, mag-slow down ka pa rin. Then pagka mabagal na talaga siya, decided ka na mag-stop, so doon mo na siya i-stop. Yun lagi ang gagawin natin. No? Slow down, stop. Okay? Tapos, diyan naman sa gas, ang trabaho ng gas pedal ay to accelerate lang, to increase speed lang siya. Okay? Pag nakapress ka ng gas, ang gusto ng kotse mo, ng sasakyan mo, itatakbo ka lang niya ng itatakbo. Okay? Kaya nga mayroon tayong gauge diyan para sa accelerator or gas natin. No? Ayan, no? At least mga 2,000 RPM lang siya. Okay? Tapos, since nabanggit ko naman, very sensitive yung mga pedals na yun dyan. Ngayon, ang pag-press dyan ay gently lang. Kunwari, magpe-press ka mag-stop ka. Sige ma'am, try mo nga i-press yung brake natin. Sige nga, try mo i-press. Yan, steady mo na dyan. Huwag mo na siyang ilubog. Okay? Kasi usually kaya tayo nasusubsob. Halimbawa, ito yung brake pedal mo. Pag pinatong natin siya ng isa, susundan pa natin ang pangalawa. Susubsob talaga yun. Dapat dahan-dahan. Once na nag-press ka ng gently, nag-press ka ng isa, gently lang, dahan-dahan, steady mo na siya, hayaan mo, intay mo huminto siya para sa'yo. Huwag mong pilitin. Kasi usually pag pinilit mo siya, isusubsub ka talaga niyan. Okay? So, kaya pag galing sa gas ng paa, ililipat mo sa brake, yan, ipatong mo lang siya ng konti, yan. Mararamdaman mo, mag-slow down na yan. Tapos ang kasunod yan, hihinto ka na. Okay, so ganun lang siya, mama. No? Tapos sa gas kanina, yung pinatry ko sa'yo kanina, di ba? Ayan, hanggang doon lang siya. Or below 2,000, wag lang below 1. Kasi over ano naman yan, sobrang baka hindi na tayo tumakbo nun. Okay, o yan, okay yan, ganyang pag-press na. Tapos ma'am, para mas maiwasan mo magamit yung kaliwang paa mo, mas maganda ilagay mo siya sa footrest. Yung sa gilid, yung kaliwang paa. Okay. Yan, may footrest dyan, ilipapatong mo siya, huwag mo ilalapit. Okay, so yan ang magiging footwork dyan. Doon ma'am sa pedal, may question ka ba? May gusto ka bang itanong sa mga pedals? Wala naman na. Okay, so punta tayo dito sa gear. So may mga letters yan, may mga function yan, bawat letra. So dapat mo maintindihan yan kasi baka mamaya mali na pala yung ginagawa mo. No? Masisira yung transmission mo. Okay, park, ang ibig sabihin yan, gagamitin mo pag nakaparada ka na. Or paandarin mo ang makina, i-start mo. Diba? Kasi hindi pwede i-start mo ang makina nasa reverse, neutral, or drive. Dapat nagsisimula sa park. So dalawa, parking at starting. Okay? So reverse, gagamitin mo yan kung gusto mong umatras. Basta ang direction mo ay paatras, yung shift lever na to ilalagay mo sa reverse. Okay? Tapos mayroong neutral din tayo. Ang ibig sabihin ng neutral, walang naka-engage na gear. Naka-neutral lang siya. Free wheel, kumbaga naka-free wheeling tayo. Tapos drive mode, ito. So pag nilagay mo yung sa drive mode, ang gusto ng kotse mo, moving forward lang yan. Okay, aandar lang siya nagpaabante. Okay? So mayroon tayo ito yung drive mode, dito siya nakalagay. Tapos may M tayo, manual mode, dito naman siya nakalagay. Okay, ang manual mode, so it depends sa'yo at may mga tamang paggamit niyan. Yung iba ginagamit yan sa mga paahon or mag-overtake kasi ikaw mismo kakapili ng gear na gusto mo eh. Kasi manual ano. So mapapakita ko sa iyo yung shifting nito tapos ikaw naman mag-practice mamaya ano pag ako. Tapos siya nga pala ma'am, itong lever na to, may lock siya. Hindi mo siya maililipat. Medyo matigas na. Pag pinilit mo siya, mababaloktot yan. So ngayon, para mas ma-unlock siya at makapag-shift, makapag-cambio ka, pe-press mo muna yung brake pedal mo hanggang dulo. Sige, press mo hanggang dulo. Sige, press mo mama. Huwag mo siyang bibitawan dahil ipapakita ko sa iyo muna yung pag-shift, tapos ikaw naman mag-shift ha. Shifting lang muna tayo ngayon. Naka-press ka ng brake ma'am. Huwag mo bitawan na. Ito yung reverse ma'am, ganito lang siya. Malambot na siya. Yan. Okay, tapos neutral. Drive mode. Okay, tapos manual mode. Yan. Pero since nag-aaral na tayo, dito lang muna tayo sa drive mode. Yung manual kasi madali nang aralin yan eh. Okay, drive mode. Actually may indicator yan sa dashboard, kita mo. May letter D. Yan, drive mode siya. Neutral. Reverse. Letter R. Then park mode. Okay, sige ma'am, pwede mong bitawan yung brake mo. Ayan, so hindi siya ma-easy shift na. So ikaw naman mag-try ma'am. Shift tayo. Sige, press mo muna yung brake hanggang dulo. Tapos sige nga ma'am, reverse mo nga. Neutral. Drive. Okay, neutral ulit. Reverse. Park mode. Yan. Ganoon lang siya i-shift. Okay. Ngayon may mga ibang sasakyan na diretso. Diretso yung guide. Basta itatapat mo lang sa mga letra. Tapos yung iba may button dito sa ilalim or dito sa side.
pipindutin mo yung pag-shift mo. Ito kasi wala eh. BIOS kasi gamit natin ha. Okay, so may tanong ka dito ma'am sa mga gear natin? Wala naman. Okay, punta tayo ma'am sa handbrake. Yan. So, ang handbrake ma'am, alam mo na ang function ng handbrake? Para saan? Okay, so para mas maintindihan mo ma'am, isi-simplify ko lang, ang purpose ng handbrake, nakakita ka na ng jeep na kinakalsuhan ng bato? Opo. Bakit kaya yung jeep kinakalsuhan ng bato sa tingin mo? Para hindi siya gumalaw, paatras or paabante. Ito ma'am ang purpose nito. Kaya lang ito built-in, naka-direct sa brake natin. Kaya hindi na natin magkalso ng bato sa labas na. Kasi meron na tayong built-in. So ito, naka-engage yan. Para ma-determine mo naka-engage, nakaangat siya. Ibig sabihin, may kalso tayo, no? Nakaangat. Pag i-disengage mo to or tatanggalin natin yung kalso, kailangan nakalapat to dito sa baba. Okay. Kaya lang medyo may katigasan to talaga. So pag hindi natin alam kung paano ibaba, mahihirapan tayo. So may button yan, pinipindot, pero matigas. Yan. So para lumambot yan, ma-unlock to, itong lever na to, medyo iaangat mo ng mga half inch, tapos, ayan, malambot na siya. Diba? Kasi pag hindi mo siya iangat ng half inch, matigas talaga siya. Masasaktan lang yung daliri mo. Diba? So iangat mo lang ng mga half inch, sabay pindot, disengage. Yan. Okay, yan, nakalapat talaga siya. Tapos pag i-engage mo naman yan ma'am, wag mo nang pindutin. Kasi may pagkakataon na pag nakapindot tayo, ayan, pag binitawan natin, nabalik sa baba. So mas maganda wag mo nang pindutin. Sapat na yung marinig yung mga 3 to 5 click na sound. Parang ganun lang. Yan, para hindi bumalik sa baba. Okay, pwede naman siyang pindutin. Siguraduhin mo lang, nabitawan mo muna tong button bagong bitawan yung handle. Okay? Kasi minsan namimiss natin, nabalik yan sa baba. Tapos actually ito ma'am, may indicator to sa dashboard. Kita mo yung kulay red? Yan. So yan ang indicator na naka-engage yung handbrake mo. Kasi kahit mga driver na nalilimutan yan eh. So, i-double check mo yan. Tayo mo, i-disengage ko siya. Di ba nawala? Pag in-engage mo yan, nalitaw. Tapos yung iba ma'am, di ba parang exclamation mark lang siya. Sa ibang sasakyan, P ang nakalagay. Letter P. Pero almost the same lang naman. Sige ma'am, i-try mo nga disengage ma'am. Para matutok. Half inch angat, tapos pindot. Yan baba. Yun, double check doon. Engage mo, walang pindot. Yan. Ganun lang siya ha. Tapos ito, ginagamit din to syempre pag nagparada ka, pag iniwanan mo yung kotse mo or nakahinto ka na matagal. Okay, so yan ang gamit niyan. May question ka rito ma'am? Wala naman. Okay, very good. So ngayon, ready to move na tayo ngayon. No? So pagagalawin natin yung kotse natin, since na-explain ko naman sa'yo. So ang gagawin natin yung exercise, stop and go muna tayo. No? So wala muna tayong gamit ng gas para ma-practice natin yung pagpe-press ng mga pedal na hindi tayo nasusubsob sa pagbe-brake. Anyway ma'am, doon ba sa na-practice mo ay pagpe-preno mo ba doon ay hard pa or nakapreno ka na ng smooth? May minsan na hard, may minsan naman subsob ano? Okay. So kagaya ng sinabi ko sa iyo ma'am, no? Pagpe-press ka ng brake pedal, gently ipapatong mo lang. Sige nga ma'am, try mo ulit na ipatong sa brake. Yan, konting pindot, steady. Hanggang dyan na lang siya. Antayin mong huminto siya. Okay, ganun lang siya ginagawa ma'am. Ano? So, gagawin natin ngayon, mag-exercise tayo, mag-stop and go tayo bago tayo mag-move ng tuloy-tuloy. Kasi marami pa ako tuturo sa iyo eh. Okay. So, may sakay naman sa harap. Hindi naman natin yan naabutin kasi hinto naman tayo. Ngayon, ang ganito yung pasunod-sunod. Ma'am, ito yung pasunod-sunod na gagawin mo before moving bago mo siya pagalawin. So, anyway, di ba nabanggit na sa'yo ni Sergio yung pagpapa-start? Tandaan mo kung paano magpa-start? Try ko, sir. Ganito mama. Di ba umaandar yung makina natin? Paano natin malalaman kung umaandar pala yung makina? Yung galaw lang parang nagalaw. Nararamdaman natin yung vibration Okay. At the same time, dito sa RPM, monitor mo siya above 0. Kasi sa mga kotse lalo bago, wala kang mararamdaman pag-vibrate. Kasi bagong-bago smooth. So, tingin ka sa RPM mo, pag above 0 siya, ibig sabihin, running yung engine mo. Kung may duda ka ma'am, i-try mo i-press yung gas. Tapos tignan mo doon. Sige nga ma'am, press mo yung gas. Di ba naangat? Ibig sabihin, running talaga yung engine mo. Pwede ka mag-base dyan. So, ang pagpatay ng engine counterclockwise, pag disusi, counter, yan. Sige, tapos tanggalin mo siya ma'am. So, hindi siya matanggal isa pang counter, pabalik. Counterclockwise. Yan. Sugutin mo na. Yan. Okay. Tapos, insert mo yung susi. Okay. May 3 stage yan ha.
may tatlong stage ang pag-start. Ikutin mo ng isa muna. Yan. Okay, so ikot ng isa, naka-on, accessories. I-rotate mo pa ng isa pa. Yan. So kita mo may mga lumabas na indicator. Makikita mo dyan lahat ng indicator na makikita mo dyan sa dashboard. Ngayon, hindi pa umaandar yung engine. Para mas safe, mas maganda, bago mo itodo or i-start yung engine, i-press mo yung brake pedal. For safety lang din, nakapress ka ng brake. Yan, full ha, full. Yan. Tapos, tatagal lang siya ng 3 segundo. Yung pag sagad mo ng pangatlo, mga 3 segundo lang ha, tapos bibitawan mo na. Sige po ma'am, try mo nga. So, yun. O, ganun lang siya. Pagka nirotate mo na sa sagad, 1, 2, 3, sabay bitaw na. O, ganun lang siya ginagawa, no? Tapos yung ibang sasakyan, ma'am, kasi minsan walang susi eh. Push start. Makita mo button nandito. Pinipindot. So, ang pag-start nun, press mo muna yung brake pedal, isang pindot. Yan, aandar na yun. Okay? So, yun. Ganun lang, ma'am, ang pag-start at pag-off ng engine, ha? Pareho lang naman siya. Okay. So, gawin natin ngayon, mag-stop and go tayo ngayon. Sige, press mo. Ito yung pasunod-sunod, ma'am. I-press mo muna yung brake pedal. Yan. Pag nakapress ka na ng brake pedal, ilalagay mo na sa drive. Yan, lagay ng drive. So, huwag mong tatanggalin yung paa mo sa brake pedal. Tapos, di-disengage mo ang iyong handbrake. Up in, sabay pindot. Baba. Yan, okay. So, ganito mo ang gagawin natin. Sige, ma'am. Wala muna tayong gas, ha. Ang gagawin mo dyan, ang pag-angat ng paa mo sa brake pedal, ganito. Yan, huwag mo munang ililipat sa gas ng ganito. Di ba nakalapat yung sakong mo sa flooring? Igaganon mo lang siya. Para pag pernes mo siya, ipapatong mo lang ulit. Tatanggalin ko fully. Ganito lang siya. Ganito lang siya pag-angat na, ganito lang. Naiwan yung sakong sa flooring. Sige nga mo, iangat mo ng paganto. Hindi naman siya tutulin. Yan. Tapos, okay, hinto ulit tayo. Ipatong mo lang ng konti. Yan. Okay, sige mo, angat nga ulit ng konti. Yan, hindi naman natin naabutin yan. Mabagal lang naman tayo. Yan, tapos patong ulit ng konti. Yan, very good. So ngayon, naka-stop tayo at nakalagay tayo sa drive. Kung ayaw mo pang umabante or let's say traffic, mas maganda ma'am kung engage mo ang handbrake mo. Yan, tapos pwede mo siya ilagay sa neutral. Tapos pwede mo nang bitawan yung paa mo sa brake. Okay, for the safety lang. Alam mo, may iniintay ka or matagal mag green lights, pwede yan. Tapos pag ready to move ka na ulit, di-press ng brake. Ilalagay mo sa drive, tapos ibababa yung handbrake. Yan. To ready to move ka na ulit yan. Sige ma'am, alisin mo nga ulit sa paa mo sa ano. Tapos dahan-dahan ulit sa brake. Yan. Okay, very good. O, handbrake ulit ma'am. Tapos, lagay mo muna ulit sa neutral. Yan. Okay, o, bitawan mo na yung pedal. Okay, so ganun lang siya ino-operate. Di ba madali lang siya paabantehin. So ngayon ma'am, itatry naman natin mag-reverse. Pa-reverse naman tayo. Pero bago yun ma'am, sa pa-reverse kasi limited yung ating view, di ba? Kasi wala din natin kita eh. So side mirror ang makakatulong at saka rear view. As much as possible, pwede kang mag-head check, nakalingon dun eh sa likod. Ngayon ma'am, dito kasi sa manibela, pwede tayong malito dyan pag hindi natin alam ang pagpihit ng steering wheel. Kasi pa-reverse tayo. So ngayon, ipapasubuko muna sa iyo na i-full turn yung manibela sa kaliwa. Full turn mo muna sa kaliwa. Full, sagad. Titigil naman yan ma'am pag sinagad mo. Sige, sagad. Okay. So, nakasagad ka sa kaliwa. So, alam niyo po ba ma'am na pag nakasagad tayo sa kaliwa, yung gulong natin ay nandun din nakapaling sa kaliwa. Yung front wheel ha. Kasi yung likod natin stable yan eh. Straight yan. So, ngayon ma'am, isagad mo naman sa kanan. Yeah, full turn rin. Titigil din yan ma'am pagka nag-full turn na siya. Okay. Yan. So, ibig sabihin ma'am, yung gulong natin, nasa kanan nakaturo siya. So, pag moving forward tayo, at nakatuon ka, nakasagad yan sa kanan, saan ang move ng kotse natin? Pahulog tayo sa gilid na. Pag doon ka nakasagad sa kaliwa, pagitna naman tayo. Since dapat alam natin siyang idiretso. Alam mo na siya kung paano idiretso? Sige nga ma'am, babalik mo nga. Sige nga. Ganyan siya, diretso na siya ngayon ano. Sige nga ma'am, pikit ka nga ma'am, pikit ka nga muna. Pikit ka. Bitaw ka sa manibela mo ma'am, bitaw. Yan. Huwag kang titingin ha, huwag kang dadaya ha. Okay. So ngayon, idilat mo ma'am siya ngayon. Tatingin mo, diretso pa ba yung gulong natin? Hawakan mo ma'am, hawakan mo. Diretso pa kaya? Opo. Kasi pareho, di ba? Pero ma'am, pinihit ko siya. Pinihit ko siya pakaliwa. So, di ba?
So, nung pinapikit kita, akala mo diretso kasi yan ang iniwanan mong tingin. So, ibig sabihin may kapareho siya. So, ibig sabihin hindi basehan yung pagbalik mo lang na pakiramdam. Okay? So, isagad mo ma'am ulit kahit saan. Ituturo ko sa iyo kung saan yung mas magandang reference. Ito mama, galing ng sagad. Halimbawa, nalito ka, nasa na yung gulong, hindi mo na alam kung nakadiretso. Isagad mo lang siya ma'am. Ayan, nakasagad siya. From full turn, itong space na to ma'am, itong space na to, galing ng full turn, 2 beses mo siyang ibabalik sa ibabaw. Bilangan mo lang siya. Sige, 1 and 2. Ayan, tuwid na siya ma'am. Sigurado yan. Dito ka naman ma'am magsagad sa kanan at ibalik mo ng 2 beses. Bibilangan mo lang sa isip. Okay, sige bilang. Okay, 1 and 2. Yan, ganun lang siya, idiretso. So yan, mahalaga yun ma'am, dahil mamaya, pag pinaliko kita, isasagad natin ang manibela. Lalo sa liliko ka sa masisikip na kanto, isinasagad yung manibela dyan. Once na nagsagad ka ng manibela ma'am, laging ang balik 2 beses para diretso ka dun sa pinaglikuan mo. Okay? Ito ma'am, makakatulong yan dito habang pa-reverse tayo. Kasi itong steering wheel natin, tandaan mo lang, pa-move forward ka man or pa-reverse, kung saan mo gustong papuntahin yung sasakyan mo, doon mo pipihitin yung kotse mo, ay yung steering wheel mo. Okay? Di ba pag gusto mong pumunta sa kaliwa, ang pihit paabante tayo, ang pihit mo ay pakaliwa din. Ganun din man pagpaatras. Pag gusto mong paatras at ang direction mo gusto mong papuntahin sa kaliwa, ang pihit din pakaliwa. Okay, di ba tingin sa side mirror, di ba kaliwa siya? Pag yung kotse mo gusto mong papuntahin yan sa gitna, pakaliwa, dito ang pihit. Yan. Pag dito mo naman gustong papuntahin sa gilid, ang pihit mo ay pakanan din, pagilid din. Okay? So, ibig sabihin ma'am, halimbawa, yung kanan mo dito, mahuhulog ka na dito. So, saan mo yung pipihitin ito manibela mo? Yan, sa kaliwa. Yun, para hindi ka lang malito. Kasi, kung nakikita mo mahuhulog ka rito at dito mo papipihitin yan, di lalo ka mahuhulog. Ganun pag pa-reverse ma'am ha. Tapos lagi mong tatandaan ma'am, bukod yun sa steering wheel, pag reverse, since nasabi ko naman kanina na side mirror lang ang ating makikita at saka sa rear view, so ang galaw natin dyan ma'am ay mabagal. Hindi tayo gagalaw ng matulin ha. So at least 50% lang ang pagbitaw sa preno. Ibig sabihin may natitira pa rin na pressure sa brake pedal ha. Hindi totally nakatanggal sa brake ha. So ngayon ma'am, papraktisin natin, pa-reverse po tayo. Titignan natin yung sitwasyon. Nakita mo yung gilid dito, yung linyang puti? Tsaka yung broken lane dyan, kita mo? Ginaan natin. Yan. So, ang ipapractice natin ngayon, hindi tayo lalagpas sa broken line or lane, tapos dito hindi tayo lalagpas. Ngayon, pag napapansin mo na medyo nagigipit dito, ang pag-turn ng steering wheel, konti lang ha. Ganito lang, huwag mong dadamihan. Tapos, pag na-turn mo ng ganito ma'am, ibalansin mo naman sa kanan. Yan. Tsaka mo siya itutuwid. Okay? Kasi alimbawa, gumipit ka rito, no? So, i-adjust mo ng konti pa kaliwa. Pag nakita mo, nakuha mo na yung tamang adjustment, bawiin mo siya. At pag tuwid na, kita mo sa side mirror nakatuwid na, idiretso mo siya. Okay, ganun lang siya. Tapos yung galaw natin, mabagal lang ha. Okay, press ka na ng brake. Alagay mo sa reverse. Disengage ng handbrake. Okay. Sa ganito bang mga activities or pa-reverse, nalilito ka sa pagpihit? Hindi naman. Nalilito pa. Nalilito ka. Napapapunta talaga ako sa gitna. Okay, pag ganun ko. So kinakabig mo na sa ngayon ng malaki, lalo nang mawawala, no? Importante ito ma'am, lalo't pag parking ka ng pa-reverse. Dapat alam mo siya, no? Sige ma'am, pakawala sa brake, 50% lang. Yan. Ganito lang ang galawan sa pag-reverse. Yan. Observe mo lang yung broken line dyan ma'am sa kaliwa. Yan. Hanggang dun tayo, wala namang kotse sa likod na. Meron po. Dito sa gilid na sa kabila yan. Ayan. Basta't nakikita mo yung sa side mirror dyan, nasa isang linya yan. Ha? Yan, sige, tuloy-tuloy tayo, diretso lang ha. Pag nakikita mong nagigipit ang gilid, i-adjust mo yung steering wheel mo. Yan. Okay. Hanggang dun tayo sa, kita mo tong truck na ito sa kanan. Paglagpas natin dito sa truck, saka tayo titigil ha. Yan. Ang tingin kaliwat ka na ang tingin side mirror. Tapos dito ma'am, huwag mo rin kalimutan to. Paminsan-minsan titingin ka rin. Yan. Lalampasan po natin yung truck. Lalampasan natin yung truck. Yan. Ganyan lang ang adjustment sa reverse. Tapos i-compare mo yung space mo. Equal ba yung space mo sa both side? Ayan. Diretso lang yung steering wheel yan pag
Equal naman yung spacing natin sa gilid. Yan, very good. Lagpasan natin itong truck. Tandaan mo ito, ma'am, galaw na to ha. Ganito lang ang galaw sa reverse. Yan. Tapos pag medyo nabibilisan ka, pwede mo siyang bagalan ng konti pa para ano. Sige pa. Bagal lang ng konti, bagal pa. Yan, bagalan pa ng konti. Yan. Kasi pagka mabilis ang takbo mo, mabilis ka rin mawawala sa lane. Yan. Okay. Alin ba ang mas ano, mas lamang? Dito po. So ibig sabihin na adjust ka pa kanan, di ba? Pitin mo ng konti. Yan. Tapos pagalawin mo siya para makita mo yung pagbabago. Yan. Kasi pag hindi siya gumagalaw yung sasakyan pagagalawin mo, i-maintain mo lang yung steering wheel mo. Yung sasakyan dapat ang gagalaw. Yan. Pag nakuha mo na yung adjustment, ibabalik mo yung steering wheel mo. Yun. Ganun siya ginagawa ha. Okay, stop muna tayo. Handbrake mo muna, ma'am. Okay, tapos lagay mo sa neutral. Kahit, sige, okay na yan, park. Okay na yan. Pitaw na ang brake. Okay. So, ganun lang ang reversing, mama. Kailangan mabagal, tapos ang pag-turn ng steering wheel, konti-konti lang. So, ngayon, maituturo ako sa yung maneuvering. 3 klase. Yan. So, dito, ma'am, sa maneuvering na to, magagamit mo to, hindi lang sa LTO, lalong-lalo na pag magmamaneho ka na. Kasi ang maneuvering ina-apply yan sa iba't ibang uri ng kalsada. 'Di ba may malapad na kalsada katulad po nito. Kita mo tong kalsada ngayon, ilang lane ito? 4 lane. 4 lane, so malapad. Kung gusto mong bumuelta, kayang-kaya na dito ang U-turn. So pag sinabing U-turn, isang baling lang diya. Kaya na makabalik. So how about pag napunta ka doon sa 2 lane katulad nito? 2 linya. Yan. Ang ginagawa naman dito, ma'am, na pagbaling or pagbuelta or pagmaneobra, 3-point turn. Ituturo ko sa iyo yun. Kasi hindi kaya ang U-turn dito. 2 linya. May mas masikip pa rito, ma'am. 1 linya na lang. Ito na lang ang linya mo. Wala na yun. Ngayon gusto mong bumuelta. Paano ka makakabuelta sa gantong iisang linya? So 2-point turn naman ang ginagawa doon. So lahat yan ituturo ko sa iyo para mas matutunan mo. Pero ngayon, U-turn muna tayo. Na? Doon tayo sa pababa. Doon sa dulo nito. Doon bago dumating doon sa hinintuan natin ganyan sa may lupa. Kasi medyo may lupa. Tapos ma'am dito ay gagamitan natin ng kaunting gas na kasi medyo kailangan natin mag-straight, mag-moving forward. Tapos lilipat tayo ng lane. Dito tayo sa inner lane tayo. No? So ganito yung paglipat ng linya mama para safe ka makakalipat ng linya. So, bago ka lumipat, magbibigay na ng signal yan. Tapos, ito napaka-importante. Pag lilipat ng linya, hindi mo kailangang kabigin ng malaki ang steering wheel. Ganito lang, ma'am. Half inch lang, sapat na, makakalipat ka na ng linya niyan. Okay, para mas madali mo siyang maibalik. So, ganito sige ma'am, press mo yung brake pedal mo muna. Yan, laging press ng brake, lagay sa drive. Disengage ng handbrake. Okay. So ngayon ma'am, mas maganda kung mag-signal left ka na. Yan. So straight ka lang muna huwag ka munang lilipat. Sige, bitaw ng brake. Yan. So habang naka-straight lane ka rito, nakatingin ka na ng side mirror, wala mo nang kabig. Yan. Pag tingin mo ng side mirror, walang kabig muna ng manibela. Kumbaga diretso ka lang muna. Yan. So tingin ka muna kung safe, wala naman. Ganito yung konting turn. Ganyan lang siya. Tapos gasan mo ng konti. Yan. Lipat mo ng gas. Yan. Huwag mo lang paabutin ng 3,000. Yan, sige, gas yun. Tingnan mo ma'am yung linya mo at unti-unti mo siyang nakukuha. Gasan mo ng konti pa. Yan. Mas madali mo siyang ngayon maibabalik. Balik mo na ng para diretso na yan. Tapos straight mo na. Patay ng signal. Okay. So ngayon maglagay ka ng konting gas. I-maintain mo lang tong lane natin. Ito pa sa inner lane? Ito ng inner lane na ito. Okay. Huwag mo lang paabutin ng 3,000 RPM natin ha. Tapos ma'am, pag katulad nitong mga downhill, yung paa mo naka-forma na sa iyong brake pedal. Yun. Nakapatong lang siya, walang pressure. Ngayon, i-feel mo lang kung nabilis kasi kusa talagang bibilis yan Kasi pababa. So pag nabilis naman para sa iyo, di lalagay mo ng konting pindot para mag-slow down. Yan. Okay. Straight lang sa lane Ayan, medyo bumibilis, di ba? Lagay mo ng konting press lang. Ayan. Para ma-maintain mo yung lane. Tapos tingin ka lang sa onhan muna para ma-maintain mo yung linya mo.
Yan. Ang pagtingin naman ng side mirror, hindi palagi-lagi eh. Tapos kung titingin ka, ano lang, sulyap lang. Tapos balak agad sa harapan. Yan. Okay, doon tayo titigil sa ano, bago dumating ng lupa. Okay, diretso lang tayo. Kita mo tong mga ano ma'am, yung mga lupa-lupa na ito, yung mga ito nandito sa gilid. Paglagpas natin diyan, tayo tatabi sa gilid ha. Yan, lagpasan natin tong mga lupa na kalat-kalat na lupa na ito. Tapos ganito kalayo mo, mas maganda kung magbibigay ka na ng signal up. Yan, okay, para naka-ready na lahat. Alam na nasa likod at harap natin. Tingin ka rin sa side mirror mo sa kanan. Imagine na assuming may sasakyan. Huwag mo na tatabi, huwag mo na. Medyo may mga lupa-lupa pa eh. Yan. Alalay ka lang sa konti. Yan. Okay. Tapos yung pag-turn ma'am, ganun pa rin ha. Inch pa rin. Ganito lang din. Yan. Hayaan mo lang itong ganito lang at makukuha mo na yan. Yan. Okay. Dito lang tayo. Yan. Pag nakuha mo itong lane na ito ma'am, pwede mo na siyang ibalik. Sige pa, ipaandarin mo. Yan, balik mo. Para tuwid lang tayo. Yan. Okay. So, stop na tayo. Yun. Handbrake. Yan. Kahit neutral na lang. Yan. Okay, kahit bitaw mo yung brake mo dyan, pwede na. Off mo signal mo. Okay. So, dito natin itatry yung U-turn. Okay. Yung U-turn, ma'am, dito mo na rin magagamit yung pagsagad ng manibela at pagbalik ng 2 beses. Laging basta galing ka, nagsagad ka ng manibela, laging ang balik niyan 2 para straight ka. Okay? So ito mama ang pasunod-sunod din pag U-turn. Pwede ka ng mag-press muna ng brake pedal, laging press ng brake, lagay sa drive, babahan brake, tapos signal left, at i-full turn mo na yung manibela mo sa kaliwa. Babitawan ko na po yung yung brake. Under ka na yan. I-full turn mo muna siya. Yan. Okay, sige full. Sasagad naman yan. Titigil naman yan eh. Okay, so ganito ma'am, no? Nakasagad na yung steering wheel mo. Okay, ganito ma'am. Ang bago mo bitawan yung brake, kailangan safe. Baka mamaya may sasakyan. Oo. Kaya ito lagi mong tatandaan. Bago ang pagbitaw ng brake, tingin ka muna ng side mirror. So at least naka-ready na lahat. Naka-drive ka na, naka-full turn ka na, naka-signal ka na, no? So ang huling-huling gagawin mo na lang, check ng side mirror bago bitaw ng preno. Okay? So, check muna, meron ba? Wala naman. Kaya lang may sasakyan sa kabila, no? Paalisin muna natin yung sasakyan sa kabila. So, dito mo ma'am ibabalik yung steering wheel mo pag nakaharap na tayo sa opposite direction, ha? Dun sa harapan. Mamaya. Okay. Palagay ko kaya na siya. Wala bang sasakyan sa likod ma'am? Wala naman. Wala naman. Okay, sige nga ma'am, bitaw mo yung brake mo. Yan. Okay. Pag ayaw umandar, pwede mo lagay ng konting gas. Sige, konti lang. Yan. Konti lang ha. Tapos antay mo humarap. Pag harap ng kotse mo, ibabalik mo ng 2 beses yung manibela mo. Okay, gas pa ng konti kasi medyo paaw na rin. Mamaya pag straight, pagbalik, kunti pa, sige pa, kunti na lang. Okay, balik. 1, 2, 2 beses bilangan mo, mabilis. Sige, 2. Sige, isa pa. Yan, yung butas lagi diyan ka magbi-base o gas ka na. Yan. Ito ha, itong space ha. Yan, diyan ka magbi-base, laging 2 beses. Sige. Hanggang dun ulit tayo sa ibabaw para ma-practice natin. Yan, pwede mo siyang ilagay ng gas ng mga 2,000 or kahit 2.5 kasi medyo pa ako naman to. Tapos pagka medyo nawawala ng lane, i-adjust mo lang ng konti. Half inch lang ang pag-adjust. Ulit tayo sa ibabaw. Okay, pasok mo lang sa lane ha.
Pag mga paahon, hindi mo kailangang magpamoreno. Kasi kusa siyang babagal eh, pag paahon. Ganito ma'am kayo, pwede ka na mag-signal. Signal muna. Hindi pa tayo tatabi. Signal lang muna. Yan diretso lang. Abanti ka lang. Dito ka lang sa gitna. Yan. Signal ka mo. Sanayin mo na matagal, nakasignal ka ng matagal. Yan. Huwag mong sasabayin ng lipat dahil yan ang pinagmumulan ng aksidente. Pag signal, sabay lipat. Yan. Okay. Diretso ka tayo. Lagpasan natin yung coaching puti. Yan. So nakasignal ka na sa kanan na. Ayan, hayaan mo lang siya. Kaya ipaalam mo sa palibot mo kung saan ka pupunta. Para mapagbibigyan ka nila or alam nila na ikaw. Sige, paglagpas nitong coaching puti, saka ngayon mag-turn ng konti. Yan. Ganun ang tamang paggamit ng signal light. Yan, lagpasan mo lang to. Yan. Konting turn lang ha. Sige, tuloy-tuloy ka lang sa gilid. Huwag mong babagalan. Yan. Pag na-reach mo yung gilid, saka mo ngayon ibalik. Kunin mo muna yung maayos na dito sa gilid, maayos na position. Yan, ayos mo muna siya. Yan, pag pakiramdam mo yung okay na tuwid na siya, hindi saka ka ngayon ihinto ng dahan-dahan. Okay. Ayan. Handbrake mo na ma'am. Yan, tapos kahit neutral na lang muna. Okay. So off ng signal ma'am. Ganito. Tapos pag ibabalik mo yung manibela, hayaan mo na, huwag mo nang intindihin yung signal. Kasi pag inintindi mo pa yung signal, maaabala lang yung pagbalik mo ng manibela. So mas maganda kung ayusin mo muna yung manibela mo. Pag nakasignal ka pa, di saka mo ngayon i-off. Huwag mo siyang, hayaan mo lang siya. Okay lang naman kahit nakasignal ka pa habang tumutuwid eh. Kasi ang importante yung direction mo. Tapos ang pagbalik ng manibela ma'am, medyo mabilis. Para hindi ma-delay. Pag na-delay kasi, pupunta ka naman dun sa kabila. Sige yun, subukan mo isagad yung manibela mo sa kaliwa. Yeah, full turn na. Yeah, sagad. Ibalis mo ng mabilisan 2 beses. Okay. So di ba sobra? Kasi tinan mo yung space nandito na sa ilalim. Di ba? So tabingi yung gulong mo niyan. So isagad mo man sa kaliwa ulit. Kahit saan, sige, sagad mo. Ayan. Sige, para yan. Baka hindi mo naintindihan na itong space na to ma'am, galing ng sagad. 2 beses ang balik dito sa ibabaw. Ito ilalagay dito sa ibabaw. 2 beses lang. Tapos titigil ka na sa pag-ikot. Na, sige. 1. Isa pa. Tapos itigil mo na yan dahil diretso ka na nun. Pag dinagdagan mo pa ng isa, tabingin na yung takbo mo dyan. Tapos kaya ka nahihirapan sa pagpihit dahil yung pagpihit mo wala sa method. So bibigyan kita ng hand over hand method para hindi ka mahirapan. Ilagay mo ng 9 o'clock, 3 o'clock yung hawak mo. Yan. Yan. Tapos i-turn mo ng konting ganito ha. Yan. Hawakan mo lang yung manibela, huwag mong bibitawan. Pag position ng ganito, 6 o'clock ka na nakahawak, saka 12. Yung 6 o'clock, bibitawan mo na siya. Bitaw na to. Yan, nakahawak ka pa rito na. So huwag mo munang ihawak siya. Ikutin mo ng kaunti. Ilipat mo sa 12. Yung kaliwang kamay mo, bitaw ka na. Dito sa 12 lang. Sa 12 o'clock. Ito pong kamay kong itong isa? 12 o'clock. Asan ba yung 12 o'clock? Ano yan? Alauna yung hawak mo. Dito. Yan. Di ba ang 12 nasa taas? Yan. Pero pag hawak mo rito, bitawan mo na to para hindi mag-cross. Yan. So pag turn mo naman ng konti yan, hawak ka naman dito. Yan. I-turn mo ulit. Same pattern. Hawak ulit sa 12, bitaw na to. Yan. Ituloy-tuloy mo lang yun ma'am. Sige. Para mas mabilis mong maikot. Sige. Full. Yan. Sige. Sagad na. Dito naman sa kanan ma'am. Same ano pala, same method pa rin. 12 o'clock ang hawak. 12. Dito. Subukan mo ihawak dito. Subukan mo ihawak dito yung kanan mo. Ibalik mo dito. Ibalik mo dito yung hawak mo. Ganto. Yan. So ngayon, subukan mong ihawak dito. Itong kanan mo. Dito. Ito. Yan. Di ba naka-cross? So medyo hirap ka, di ba? Kaya ang hawak dyan dito talaga. Yan. Okay. Sige. Full. Yan. 12 lagi. 12. Bitaw mo na to para hindi nagko-cross. Sige, full. Dito, laging 12. Ayan. Huwag mong kukunin sa gilid dahil mahirapan ka talaga. 12. Sige, full mo sa kanan, full. Sagad. Sige, sagad mo yung manibela mo. Dito. Ayan. Sige, dito lagi ang hawak. Huwag kang hawak kung saan-saan dahil lalo ka lang mahirapan. Yan. Tuloy-tuloy mo lang siya hanggang sa masagad yung manibela mo. Ayan, dito sa 12. Yan, huwag kang dudukot na ganun. Dito lagi. Yan, nakaibabaw to. Yan, sige, full mo sa kanan, full para masanay ka. O doon naman sa kaliwa. 12 ulit ang hawak. Ito, palilipat mo rito. Sige, ikutin mo.
Dito. Ikotin mo. Tuloy-tuloy. Medyo bilisan mong ikot para hindi ka mataranta. Sige, full. Yan, dito ma'am, dito. Yan, gi. Tuloy-tuloy mo. Yan, gi. 12 ulit. 12 ulit. Dito naman sa kanan. Gi, 12 ulit. 12 ulit hawak. Sige. Gi. Full. Ikot. Bilis-bilisan mo ng ano para. Yan. Sige pa. Para kung naghila ng lubid. Doon pa sa kaliwa. Para mas. Dito ma'am, Yan. Pag magkocross kasi yung kamay mo, pag laging sobrang hawak. Yan. Di ba? Ganyan lang naman siya. Yan, sige, full. Practice mo para hindi ka malito. Dito naman sa kanan. Same pattern pa rin, pinagbaliktad mo lang. Sige, sagad, mabilis. Sige. Yan, sige. Hanggang sa bumilis yung pag-ikot mo, sige pa. Dito naman sa kaliwa. Sige, practice, sige, full. Yan, sige, bilisan mo pa. Yan. Kanan naman. Yan. Kaya nahirap mga doon sa pag-ikot dahil wala sa tamang hawak. Kaya sige, full. Di ba? Sige, sagad mo. Titigil naman yan eh. Sige ma'am, sagad mo ulit sa kaliwa. Yan. Medyo sa kaliwa, medyo kuha mo na siya eh. Sige. Di ba? Sagad na siya ngayon. So ngayon, ikutin mo ng 2 beses ito na same method doon sa pagpihit mo. 2 beses ang balik sa ibabaw. Sige. 1. Sige, tuloy. Isa pa. Bilisan mo. Yan, 2. Ayan na. So, mas mabilis mo siyang maiikot ng 2 beses pag ganun yung hawak mo sa manibela mo. Okay, sige mo. Subukan mo ulit. Sagad mo ulit sa kaliwa. Sa kaliwa ulit. Yan. Sige. Balik ng 2 beses. Mabilisan. 1, 2. Yan. Okay na. Diba? Ganun lang sa kabilis ha. Kasi pag binagalan mo yung ikot mo, tapos papatuwid ka na, medyo delay or sobra, mapupunta ka sa ano. Okay, so itatry natin ha. Basta ganun, i-practice mo yung ganung ikot ma'am. Huwag mo kung saan isusuot. Dahil di ba pag ganito yung position mo, naghahanap ka ng masusuotan eh. Di ba? So, bangga ka na, hindi mo pa na isusuot yung manibela mo. Kaya mas maganda dito lagi, outside ng steering wheel ang hawak ha. Yan, iwasan mo rito. Mababa kuko mo. Baka mamaya, mapasuot pa yun dito sa butas-butas. Okay. Sige ma'am, mag-u-turn ulit tayo. Sige. Full turn muna sa kaliwa ulit. Naka-brake ka ba? Press mo na ng brake. Yan. Okay. Lagay sa drive. Lagay sa drive. Tapos ma'am, full turn mo na yung steering wheel mo. Full turn mo na siya. Huwag mo munang paandarin. Yan. Okay, full. Sagad. Tapos bigyan ng signal. Left. Signal left. Tingin mo sa side mirror ha. Wala ba? Wala. Ma'am, pag wala, bitaw ng brake pedal. Yan. So, yung harapan natin, babantay mo. Gas ng konti. Yan, konti lang. Okay. Gas ng konti. Konti lang. Para lang mag-accelerate yan. Itong harapan mo, babantayan mo. Pag humarap dun sa linya, sa opposite direction, saka mo ibalik ng 2 beses. Wala pa. Makikita mo naman yan. Mag-i-straight yan eh. Balik. 1, 2. Yan. Di ba pag medyo kapos, pupunta ka sa kabila. Adjust mo dito. Adjust mo dito. Yan. Okay. Hinto muna tayo dito sa gilid para ma-practice yung pagpihit mo. Kasi sa pagpihit ng steering wheel, pag hindi mo alam yan, mapupunta ka sa ibang direksyon. Yan. Okay, hinto muna tayo dito sa gilid ha. Okay, stop tayo muna. Dahan-dahan sa brake. Yan, stop muna tayo. Okay, handbrake mo muna ma'am para safe. Tapos sige. Sagad mo yung manibela mo sa kaliwa. Sige, sagad mo, todo mo, di masisira yan. Kahit patunugin mo, di masisira yan. Okay na yan, sagad na, di ba? Ibalik mo ng 2 beses mo, mabilisan. Okay, 1 and 2, mabilis pa. Yan, 2 lang. Sagad mo ulit ma'am, sagad mo ulit. Okay, todo mo, di masisira yan. Kahit lumagabog yan, walang problema yan. 1, 2, yan. Kapos yan ha. Ganun kabilis mo ma. Ulit pa. Yan. Okay. 1, 2. Yan, ganun lang. Basta ang sagad, mararamdaman mo na hindi mo na siya maiikot. Dito naman sa kanan, i-try mo naman magsagad. Sige, patunugin mo. Ayan. Hindi masisira yan. Kahit ganunin mo siya, hindi masisira. Ibalik mo ng 2 beses mabilis. 1, 2. Yan. Ganun lang siya. Ganun yung pagbalik ka para hindi ka. Kasi pag na-delay sa pagbalik, sasalubungin mo yung kasalubong mo ron. Mas delikado yun. Sige ma'am, moving forward ulit tayo. Doon naman tayo dun sa ano. Sige, brake mo na pa. Yan. Ilagay sa drive. Okay, sige. Diretso ulit tayo dun.
Sa baba pa ulit. Doon tayo mag-U-turn ulit. Tapos signal left ka na, wag mo nang lilipat. Tingin ng side mirror mo na. Yan. Wala ba sasakyan, ma'am? Inch lang ang pag-turn ha. Para safe. Yan. Pwede mo na siyang lagyan ng konting gas para mabilis yung paglipat mo. Yan. Okay, diretso tayo dun sa dati. Okay, diretso lang sa lane. U-turn pa lang to, ma'am. Mayroon pa tayong mayroon pa ako ituturo sa iyo maya pag nakuha mo tong U-turn. May lupa kasi nakaharang doon eh. Sana kasya kaya doon. Forma na sa brake. Kaya medyo bagala mo, ma'am, pag medyo napapansin mo na tulin. Sa dati titigil ha. Palalay ka lang sa preno mo. Kahit ganito kalaya mo, pwede ka nang unahan mo na ng signal light. Yan. Para naka-ready na. Yan kasi yung nagiging sakit eh. Yan yung instinct ng driver eh. Once na nag-signal, sabay liko. Bagal pa ng konti, bawal. Naplatan yata sila. Saka tayo dito, tatabi mo lang ng konti lang. Konting turn lang, pero papagalawin mo yung sasakyan. Yan. Naplatan sila. Okay, bakal pa ng konti. Yan. Okay, handbrake mo muna, ma'am. Tapos, yan. Okay. Nangyari dun, naplatan. Naplatan yata sila. Okay, sige ma'am, U-turn tayo ha. Sige. Full turn mo na. Exercise tayo. Okay. Okay. Brake muna. Laging brake bago tingin ng side mirror. Yan yung pinakang last sa natin. Okay. Pag nagharap ma'am yung sasakyan mo doon, 2 beses ang balik ha. Medyo may speed ng konti ang pagbalik. Antayin mo lang siyang humarap sa linya. Ng diretsong linya talaga. Okay. 1 2, gas ng konti. Yan, gigas. Medyo paahon kasi are. Ano mo na lang, i-adjust mo na lang. Yan. Diyan tayo sa gitna, gigas pa. Continuous ang gas dahil medyo paahon to. Sige lang, continuous lang gas. Yan. May constant pressure dapat siya. Yan. Tignan mo sa RPM mo para ma-monitor mo siya dyan. Yan. So mamaya, yung 3-pointer naman ang gagawin natin ha. Ayusin lang muna natin tong U-turn mo sa pagpihit para maayos lang lahat.